halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes, ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Pinagdarasal ng Radio Veritas ang mga sumusunod: pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, kagalingan, kapayapaan ng mga kaluluwa, at mga intensyon ng lahat ng donors ng Veritas Foundation at Caritas Manila. Samahan po ninyo kami sa pagdiriwang ng banal na misa sa pangungunahan ni Reverend Father Arlo Yap at ang ating mga lectors na sina Sister Tess, Sister Franz, Sister Ranella. Magsitayo na po tayong lahat. Sa ngalan ng mga tanganak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, pag-ibig ng Diyos, at naliwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo rin. Yung ating pagbasa po ngayon patungkol po sa pagtangis ng ating Panginoon Kristo nung makita niya Jerusalem. Yung pagtangis niya may kasamang panghihinayang. Kasi papunta na siya roon para iligtas ang mga naniniwala. Kaya lang, hindi sila nagbigay ng pagkakataon sa Panginoon Kristo. Pakinggan niyo maigi yung vision ni San Juan sa Book of Revelation. Pinag-usapan din mga taong karapat-dapat. Sa pagbasa po natin, about 3 times, babanggitin yung katagang karapat-dapat. Pakinggan maigi, bakit karapat-dapat? Saan nagagaling yung pagtangis ng Panginoon sa mga hindi karapat-dapat? Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon. Tayo hihingi ng kanyang awa at kapatawaran patay lahat ng karapat-dapat sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria na lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating makasalanan, patabayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ngayon po'y ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Cecilia, patron ng mga musikero, patron ng mga ng musik. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paulakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulon na hawak sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may 7 tatak. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na nagpahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon?
Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa, o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis, sapagkat walang natagpuang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo, ang leon mula sa lipi ni Huda, ang anak ni David, ang siyang nagtagumpay at may karapatang sumira sa 7 tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napapaligiran ng 4 na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulon sa kanang kamay ng nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulon at sumira sa mga tatak niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan, at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos. At sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na natamo, nagalak ang mga hirang, sa kanilang pagpapista ay nagsaya't nag-awitan. Sa pagpupuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Magsitayo po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, na malapit na si Jesus sa Jerusalem, at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan.
Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukupkubin ka at gigipitin sa magkakabila. Wawasakin kanila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang bato'y wala silang iiwan sa ibabaw ng kawabato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Kita ba sa video to? Upuan. Yung wisdom of the church for the longest time, hindi napapansin ng ating kapwa-katoliko. Yung karunungang makikita mo sa mga pagbasa. Unfortunately, ang laging hinahanap natin gospel lang. Pero magtataka ka, bakit may unang pagbasa? Bakit may salmo responsorio? Ang nabibigyan pansin lamang ay gospel lang. Merong wisdom doon sa mga pagbasa. Maidugtong mo lang yung mga kung bakit pinili na inang simbahan ang first reading to match the gospel. Pag ma-decode mo yun, yun ang wisdom. Second, hindi lang yung araw na ito na yung mga pagbasa may dugtong-dugtong. Sinasabi ko nga dito sa Radio Veritas na even yung mga days na nagdaan ay dugtong-dugtong din. Ang tawag ko nga doon teleserye. Magmula nung linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, may mga tuhog talaga. Halimbawa, last Sunday, yung readings, gospel, sinabi doon na matapos itong kagulong ito, the sun will be darkened. Magdidilim ang araw. Ang buwan ay titigil kuminang. Ang mga bituin ay malalaglag mula sa langit. And the earth shall be shaken. Pag dumating yun, the Son of Man will appear. And this Son of Man, as He appears, will send the angels to gather from all over the world the chosen people, the elect, yung mga hinirang ng Diyos. In other words, pag dumating yung Son of Man na yun, pagkatapos ang sun will be darkened, moon will stop shining, the stars will fall from the sky. Pag dumating yun, hindi lilipas yung henerasyon nakakita nito, makikita nila Son of Man, bababa, magpapakita. And He will send angels to gather the elect, the chosen. Now, yung gospel na yung last Sunday, first reading doon, binapagit kung sino-sino yung mga hinirang na iipunin ng anghel. Binanggit doon si Saint Michael. Saint Michael, dati siya sa panahon ng kaguluhan, ihiwalay niya yung dadatnan niya na mga buhay. Ihiwalay niya yung mga taong whose names are written in the book. Ulitin ko, pag dumating panahon na yon sa first reading, si Saint Michael, yung dadat niya mga buhay, ihiwalay niya to deliver them, okay,
those whose names are written in the book. Lahat ng mga taong ang pangalan na nakasulat sa aklat, kasama sila sa chosen people, sa elect. Binanggit na sa unang pagbasa last Sunday, bukod pa doon, yung mga direktang buhay, naihiwalay yung mga taong whose names are written in the book. May mga tao namang mga namatay na, may mga tao na mga namatay na, okay? Yung mga namatay na yung babangon muli. Ihiwalay doon, those deserving to live everlasting life. Yung bibigyan niya ng everlasting life. At hiwalay niya doon sa mga taong who will live in horror and distress. Description ng impyerno. Hihiwalay niya yung those whom he will give everlasting life. Binanggit sa first one, sino yung mga ito? Those who live wisely. Yung mga nabuhay na matuwid. And those who led other people to do what is right. Halimbawa, kamukha ni Bernard Cañaveral. Yung pag-broadcast niya, yung pagturo niya ng kwento sa mga bata na nagdiretso ng buhay sa mga tao ito, Bernard. Kasama ka doon sa babangon muli at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So tatlo yung binabanggit. Those names written in the book, those who live wisely, and those who will lead other people to do what is right. Monday. The story of the blind man. Yung blind man na yon, hinahanap si Jesus. At sabi sa kanya, your faith has healed you. Ibig sabihin, kasama doon sa maliligtas, isang ehemplo, those who live wisely, isang ehemplo doon, yung Monday na yon. Yung blind man na binabanggit, sa ibang translation, pangalan Bartimaeus. Sinabi ng Panginoon sa kanya, what do you want me to do for you? Sabi ng blind man, I want to see. At sabi sa kanya, your faith has saved you. Your faith has healed you. Monday. Kaya pala, yung responsible sa last Monday, binabanggit, the victorious, I will feed in the tree of life. Pakakainin niya. Tuesday, story of Zacchaeus naman. Si Zacchaeus, ito yung ehemplo naman na nauligaw ng landas, naghahanap ng kaliwanagan. And he found Jesus. And Zacchaeus was even willing to give up half of his property to be given to the poor. At kung meron siya nadaya sa kanyang pagiging tax collector, ibabalik niya ika-4 na beses. And Jesus said, today, salvation has come to this house. Ang salmo responsorio nakalagay last Tuesday tungkol sa pagkain. Kasi si Jesus kumain kasama niya, ito salmo responsorio. Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habang buhay. Kaya pala, kasalo ko habang buhay. Kasi, si Zacchaeus, kasalo ni Jesus habang kumakain. So, those who will live wisely, those who will lead other people to righteousness, kasama ng Panginoon, kasalo niya habang buhay. Third, Wednesday, the story of a man, a master, who claimed his kingship and gave his servants 10 golden coins. 10 gold coins binigay niya. Yung pagbalik niya, as he has claimed the kingship, pagbalik niya, dumating na yun yung mga taong binigay niya ng gold coins. Sabi niya isa, Panginoon, yung 10 binigay niyo sa akin, kumita para 10. Very good. Magaling ka. Sabi niya, Panginoon, kumita ako ng 5. Magaling ka. Isa naman, sabi, Panginoon, yung isang binigay mo sa akin, hindi kumita kasi natatakot ako. Naggalit yung hari. Pambira ka naman! Pinagkatiwala kita nito! Tapos wala kang ginawa sa binigay ko!
Parurusahan ng Panginoon yung tao mo. Kaya pala, pagkakabanggit na Salmo Responsorial, Wednesday, sa Tagalog version, ang pagkakalagay ay, banal ka poong may kapal, Diyos na makapangyarihan. Dinadangal o pinararangalan ang Panginoon. Sa English translation, wisely, and those who lead other people to righteousness will sit beside the throne of the King of all kings. Kaya pala, yung ating araw na ito, dito naman, dinalatahan ng Panginoon, una, kagakahapon, yung tao hindi kumita. Pangalawa, yung mga tao hindi pinansin ang pagbisita ng Diyos sa kanila. Yun yung ating gospel today. Hindi pinansin yung kaligtasan ng Diyos na pinigay sa kanila. Nagalit ang Panginoon at hindi nagalit eh. Umiyak. Parang sayang. Sabi ko na nga ba, walang mangyayari sa buhay nila eh. Kung nakinig lamang sila sa akin, they will sit beside my throne. Kaya nanangis ang Panginoon. Kasi He found them not worthy to sit beside His throne. Kaya first reading today, 3 times binanggit yung karapat-dapat. At sabi ni Saint John, he saw an angel na nanangis din kasi nakita niya, nung naghahanap siya ng karapat-dapat, wala siya nasumpong ang karapat-dapat. Iniyakan ng anghel. The same thing with the gospel. Jesus, iniyakan niya ang Jerusalem because they found Jerusalem, he found Jerusalem not worthy to sit beside his throne. My dear friends, the picture of Christ the King is not just about simply Christ as the King na nakaganyan. I would picture that Christ the King together with those people who sit beside His throne. Tandaan niyo mga kapatid, after all this pain of death, kamukha ng anak ni Ate Mel, after all the pain of ailments, kamukha ng Carlos, kapatid ni Bernard na may karamdaman at cancer ngayon, na ngayon kinig-chemotherapy for the next 21 hours. After all these pains and sorrows, those who will be rewarded na nakita niyang karapat-dapat, they will sit beside His throne. Kaya pala atin sa Salmo Responsorial, sabay-sabay po natin, ginawa mo kami pari, isang mahal na kalibig. All of us again, please. Ginawa kami pari, isang mahal na kalibig. Ano kung bakit pari? Kasi ito yung picture ng mga pari sitting beside His throne. Itong lipi ng mga pari who would always be willing to serve the Lord Christ the King. This is the picture of the second coming of Jesus. The picture of Christ the King. The picture of those who will sit beside His throne because ginawa niya tayong pari, isang mahalagang lipi. Please rise. Ipanalangin natin ang ating mga pangangailangan bilang bahagi ng ating paglalakbay ng pananampalataya, bilang pagsunod kay Kristo patungo sa walang hanggang Jerusalem. At pinangakong mamanahin natin. Sa bawat kahilingan natin sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging buhay na sagisag at instrumento ng pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mga sumasampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga walang kwentang galit at hindi pinag-isipang paghusga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ang gumawa ng mga dahilang umiiwas sa ating pagtugon sa mga hamon ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasawian sa buhay o pagkakasakit
Naway hindi magiging sagabal sa ating pagnanais na sundan si Kristo maging sa pagpapakasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga tapat na yumao, sana'y maibigay ang walang hanggang kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may kaarawan ngayon, sa araw na ito, sa mga araw na nagdaan, si Homer Viray, Cecil Morris at Tony Morris. Para rin sa lahat, intensyon natin makapanalig. Una sa lahat, sa lahat ng kapanalig, nandito ngayon sa Radyo Veritas, isa po naman nakatutok kayo sa Radyo Veritas. Sana we will found each other seated at the throne of beside Jesus. At sana lahat ng kapanalig, kasama yung nakaupo sa kanyang trono. Kasama ng mga families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antiquin, Bagtanganan, Winnie, Early, Nonet, Lindsay Hugo, Tony, Heidi, Esther, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Homer, Marivic, and MJ, Franz, Cruz, Mon, Rene, Alba, Rudy, Peaches and Long, Dr. Susiap, Dr. Paul Malabanan, Dugurin Perez, Dali Alano, Ed, Tom, and Dante, Cynthia, Nars, Romel Pangilinan, and Father Joy, OFM, Capuchin, Nene Suaco and Friends, Melvin Blaza. At para rin sa mga kanay karamdaman, Ben Andersing David, Bibs and Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Leti and June Hongko, Arvin Bartolome, Dolly Canseco, Lodi Tayaw, Bibi Sofia Apresado, George Lin, Lea Villanes, Carlos Beck Canyaveral, and Tess. Malatay sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maraming Diyos, huwag ganawang kami umatras o mag-atubiling lumakad ng pasulong sa paglakbay tungo sa iyong kaharian. Ito ay aming hiniling sa dakilang pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All things I own, and all I own are thine. Thine was the gift to thee. I all resign to thou the and govern all earth. Malagay mga kapatid, upang ito pagkahain natin kalugdan ng Diyos ng Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga Benet sa ating Panginoon at sa buong sambayanan. Ang maraming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang kagandahan loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mo sa Kanya'y baguhin mabuti ang lahat. At sa pamagitan niya ay aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Noong inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ang sa Kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaysa namang nagsiabit na papuri sa iyo nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyo sa kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitasan,
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitasan. Minamungkahi ko pag tinas yung katutugo ni Kristo, sabihin niyo po, sana Lord, kasama kami sa makaupo sa iyong trono. Isama ang ating mga mahal sa buhay, pamilya natin. Lord, sana my family will also be able to sit beside your throne. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kasi pamagitan na yung Espiritu, gawin mong banal makaloob na ito upang para sa amin maging katawan, dugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalaw na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang ang katawan na hahandog para sa inyo. Ganyan naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli na niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mahal alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabay na iyong anak. Kaya pinaalala namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaroon ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaya kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan na gano'n sa buong daigdig. Puspusin mo kamay sa pag-ibig, kaisa ni Pope Benedict, honesto na aming obispo, at ang tanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, na may pag-aasilay mo rin mabubuhay. Nalantigit si Don Rich, Adoracion, Belen, and Leonardo Yap, Lourdes Apolonio, Anangel Malabanan, Ronaldo Ramos, Ronaldo Tuazon, Leo Pipo Sr. Kawa mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitabahan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sa namahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaya sa mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan na iyon ang aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papunay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Ating dadasalin ang palantulo sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang kaloob mo, dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinili namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na papahin ng Kristo ng aming tagapagligtas. Sa pamagitan ni kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O, Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumainyo rin. Congratulate one another. Sabi mo, congratulations. Claiming that we will sit beside His throne. Peace be with you. Congratulations po. Congrats.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Jesus, ang Kristong Hari. Lahat ay sumasamba at nagpaparangal sa Kanya. Siya ang Diyos na buhay at ang Diyos ng buhay. At siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa libutan. Mapapadam tayo tinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. O Diyos, Ikaw ang naging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hanap. Nauuhaw akong parang tigaw na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pamamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pag-arangal. Nadalangin ako, nakataas aking kamay, nagagalak na aawit ng kapuring ialay. Ngunit ako, ikaw, habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa lilim ng iyong mga pangkat. Magsitayo po ang lahat. Mananalangin po tayo kay Saint Anthony Zacaria. Helper of the poor and sick, you who devoted your life to our spiritual welfare, listen to my humble and hopeful prayer. Continue your work as doctor and priest by obtaining from God healing from my physical and moral sickness, so that free from all evil and sin, I may love the Lord with joy, fulfill with fidelity my duties, work generously for the good of my brothers and sisters, and for my sanctification. Amen. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tinatanong namin utang na loob ang banal na pakikinabang at inuluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban namin kanyang tinitigib ng kanyang kadakilaan upang iyong kagandang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo, Panginoon. At sumainyo rin. Magpalalawa ka ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat Salamat sa Diyos! Lord, I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.
Pinasasalamatan natin muli si Reverend Father Arlo Yap sa kanyang pangunguna sa banal na misa at ang ating mga lectors. Muli ninyo po kaming samahan bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa. Manatili po kayong makinig dito sa Radyo Veritas 846, Radyo Totoo. Ito po si Mel Watcher, nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan. Pagpala